Shen, kinakabahan ako. Mayroon kang cancer sa tiyan na nasa huling yugto. Wala kang maraming oras na natitira. Hoy, ano yon? Hindi pa ba tapos? May sasabihin ako sa'yo. Abala ako, ikaw na ang bahala. Jinyo. Mamamatay ako. Lahat ay nainggit sa akin. Ang pagkakaroon ng maganda at mahusay. CEO na asawa. Pero pagkatapos ng 5 taon ng pag-aasawa, para sa kanyang karera, ako'y naging isang house husband. Ang nakuha ko ay pagiging hindi pinapansin. Dahil, ang pagkakaroon ko ay walang kahulugan. Diretso na lang ako. Nandito ako. May gusto mong sabihin sa akin. Jinyo. Mag-divorce na tayo. Ano ang sinabi mo? Inihanda ko na ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na lang. Maghiwalay tayo ng maayos. Shen Luo. Nakikita ko na nitong mga nakaraang taon. Napakasarap ng buhay mo. Nag-aasta ka na. Ginagamit mo ang diborsyo para takutin ako. Hindi makatarungan yan. Pirmado na ito. Aalis na ako sa pamilya Tang mamayang gabi. Iiwan ko dito ang singsing para sa'yo. Ingat ka. Miss, aalis na ang asawa mo. Bakit hindi mo siya pinipigilan? Miss, Hindi na kailangan. Bibilang ako hanggang 3. Tiyak na babalik siya ng sunod sa Niren. Miss, hindi talaga bumalik ang asawa mo. Mukhang ngayon talaga. Siya aalis. Hayaan mo na siya. Hindi ako naniniwala. Kaya niyang talikuran ng posisyon niya bilang manugang ng pamilya Tang. Hindi pa ba bumalik si Chen Luo para humingi ng tawad? Hindi pa. Mainitan talaga ang ulo niya. Tatawagan ko ba ang asawa mo? Huwag na, sanay siyang palayawin, dahil determinado siya, na lumabas at magdusa, di hayaang matagal-tagal siya sa labas. Kapag hindi na niya kaya, malalaman niya ang kanyang pagkakamali, at kusa siyang babalik ng masunurin. Ang lasa ng lugaw na ito, ano ang pagkakaiba kumpara noon? Opo, miss. Ang lugaw na dati mong iniinom ay gawa ng asawa mo na gumigising ng alas 5 ng umaga araw-araw at gumugugol ng buong 3 oras para lang gawin iyon para sa'yo. Alas 5 ng umaga. Siya mismo ang gumawa para sa akin. Tama, ikaw at ang asawa mo ay 5 taon ng kasal. Ang asawa mo hindi lang maagang gumigising araw-araw para maghanda ng almusal para sa'yo, kundi bago ka pa mag-out sa trabaho. Nakahanda na ang tubig palaygo para sa'yo.
Pinakasalan kita, hindi para mamuhay ka ng maginhawa. Bagamat galing ka sa isang pamilyang probinsyano, isang ordinaryong pamilya, pero hindi ka naman makapaghanda ng paliguan. Nang mag-isa, di ba? Mula noon, ang lahat ng bagay na may kinalaman sa'yo. Ang asawa mo ang personal na humahawak. Hindi kailanman ipinagkakatiwala ko ang inuman. Ang pamilya kong Tang ay hindi kailanman masama ang trato sa kanya. Kahit gaano pa siya magwala, hindi siya dapat tumakas sa bahay. Chenlu, lumabas ka riyan. Ilang araw na, nasaan na ang painting na ipinagawa ko sa'yo? Hinaan mo, ang kapatid mo, napakahirap ng trabaho niya. Baka nagpapahinga siya ngayon. Paano kung maistorbo mo siya? Naku, ma. Workaholic talaga ang kapatid ko. Tiyak na wala siya sa bahay ngayon. Aayusin ko siya ng maayos ngayon. Itong si Chenlu, ang lalaking ito na napasok sa pamilya. Chenlu, lumabas ka riyan. Sige na, usap tayo sa loob. Halika na. Ang kapatid ko, kailan pa naging ganyan? Ang bastos at walang mudo. Ganyan na talaga ang ugali ni Young Master Zeo. Lagi niyang pinapahirapan ng asawa mo. Kami mga katulong. Nakikita yon, naaawa kami sa asawa mo. Akala ko ay maayos siyang nabubuhay sa bahay ko. Hindi ko inasahang napakarami na palang hirap na tiniis niya. Chenlu. Hoy, Pogi, lumabas ka dito. Anong tawag mo kay Chen Luo? Jinyu. Jinyu, bakit ka nasa bahay? Kapag narinig kong nagkakagulo ka ulit, papag-aralin kita ng maayos. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Bakit ang tindi mo sa kapatid mo? Wala namang sinabi si Chen Luo. Hoy, nasaan si Chen Luo? Divorce ko na siya. Buti nga, Jinyu, palagi kong iniisip na si Chenlu ay hindi karapat-dapat sa'yo. Ngayong naghiwalay na kayo, mas mabuti pa. Ang punto lang, napakagaling ng anak kong babae. Karapat-dapat siya sa isang kapantay niya, isang mayamang tagapagmana. Si Chen Luo, isang walang kwentang palamunin lang siya. Wala siyang maitutulong sa'yo. Jinyu, kung tatanungin mo ako, si Yunzio ang pinakabagay sa'yo. May iba pa akong gagawin. Kayo na lang dito. Jinyu. Jinyu, inom tayo. Umalis ka dito. Yuyu, alam ni Chen Luo na may sakit ka sa tiyan, pero hindi ka niya hinayaang uminom. Paano mo siya nahimok na pumunta rito? Oo nga, alam ng lahat sa high society na ang palamunin sa pamilya mo, ang pinakamahigpit, hindi ka niya hinahayaang uminom. Totoo, noong huli naming lasingin si Miss Tang, 2 bote ng matapang na alak ang ininom ni Chen Luo para kay Miss Tang. Napunta siya sa emergency room. Muntik na siyang mamatay, Yuyu. Tinatanong ka namin, bakit wala kang sinasabi? Nasaan si Chen Luo? Nagtatampo siya. Umuwi siya sa kanilang probinsya. Yuyu, anong pinagsasasabi mo? Wala nang probinsyang uuwian si Chen Luo. Anong sinabi mo? Matapos pumanaw ang mga magulang ni Chen Luo, ang bahay ng kanyang pamilya ay inagaw ng mga masasamang kamag-anak. Hindi mo ba alam to? Matagal nang ulila si Chen Luo. May itatanong ako sa'yo. Tungkol sa pagiging ulila ni Chen Luo. Alam mo ba? Alam ko, 3 taon na ang nakalipas. Namatay sa aksidente sa sasakyan ang mga magulang ni Chen Luo. Hindi man lang buo ang kanilang mga katawan. Malaking dagok yon para sa kanya. Bakit walang nagsabi sa akin? Jinyu, gusto sana niyang sabihin sa'yo noon. Pero ang kumpanya mo na itinatag mo ay kakalista lang sa stock market. Sobrang saya mo. At ayaw mong banggitin niya ang anumang tungkol sa pamilya niya. Hindi ko siya pinayagang banggitin yun. Nang maglista ang kumpanya, lahat ng shareholders ay binigyan ng bahay. Hoy, Jinyu, nasaan ka na ngayon? Ang mga magulang ko. Chen Luo, oras ng trabaho. Huwag mo akong gambalain sa mga walang kwentang usapang pamilya, walang audio. Ituloy natin. May nagawa ba akong mali, kaya ba gusto ni Chen Luo na maghiwalay tayo? Direktor Tang, tumatawag ang anak mo sa kasal. Chen Luo, alam mo na bang humingi ng tawad? Miss, ako ang kaibigan ni Chenlu, Sheng Haoran. Biglaan lang akong tumatawag ngayon. Gusto ko lang itanong, Miss, kung ikaw at Aluo ay legal na separated, paano ang hatsyan ng mga ari-arian?
Isang buwan na tayong hindi nag-uusap, at agad-agad, humihingi ka ng pera. Kailan naging ganito kay materialistic ang Chen Luo? Miss, hindi kami humihingi ng malaki. $10,000 lang. Sabihin mo sa Chen Luo. Kung gusto niya ng pera, pumunta siya rito at kunin niya mismo. Hello. Hello. Akala ko pa nga may utang ako sa kanya, kaya lahat ng ginawa niya, para lang sa pera. Matagal na kayong kasal ni Tang Jinyu. Tinawagan ko siya para humingi ng $10,000. Pero ayaw niyang ibigay. Howran. Huwag mo na siyang hanapin. Alo, ganito na ang sakit mo. Bakit hindi mo siya sinasabi? Busy siya sa trabaho. Wala ring magandang maidudulot kung sasabihin sa kanya. Pero ang sakit mo, ang konting pera na meron tayo ay hindi magtatagal. Bago ako mawala, ang isang araw na mamuhay para sa sarili ko, ay sulit. Alo. 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 Doktor. Malubha ang kalagayan ng pasyente. Maghanda para sa operasyon agad. President Tang, talaga bang hindi mo bibigyan ng pera ang manugang? Paano kung may tunay na pangangailangan ang manugang? Anong pangangailangan kaya ang meron siya? Kailan ko ba siya inapi sa lahat ng mga taong ito? Alam kong mahilig siyang magpinta, mga pinturang imported, mga brush na sable, mga easel na galing Alemanya. Alin sa mga yon ang hindi de kalidad? Kung ibebenta lang niya ang ilan sa mga yun, ay sapat na yun para sa kanya ng ilang panahon. Pero alam mo, bakit hindi niya ibenta? At nananatiling humihingi ng pera sa akin? Dahil sa Kim siya. Hindi niya alam kung kailan masisiyahan. Maganda ang buhay niya, pero hindi niya ito pinapahalagahan, at iginiit pa ang paghihiwalay. Talagang hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya. Ano ba ang iniisip niya? Pero sa pagkakaalam ko, ang mga binigay mo sa manugang, ang mga gamit sa pagpipinta, at ang painting case na madalas niyang gamitin. Nang umalis ang manugang, wala siyang isa man lang na dinala. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, ang mga gamit sa pagpipinta ay nasa studio ng manugang. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka at tingnan mo. Imposible. Napakahalaga sa kanya ng mga bagay na yun. Bakit hindi niya dinala? Siya. Ang dami niyang ipininta tungkol sa akin. Nagkamali ba talaga ako ng pag-intindi sa kanya? President Tang, lahat ng mga ipininta ng manugang ay tungkol sa iyo. Napakatatag niyang umalis, desidido siyang hiwalayan ka. Hindi. Imposible, nagpapahirap lang yan para magmakaawa ako. Hindi ako magpapaloko. President Tang, Shen Luo. Paano ko napanaginipan na namatay siya? Jinyu, may problema ba? Shen Luo. May tumawag ba siya kamakailan? Hindi. Jinyu. Jinyu. Hindi ka ulit natulog buong gabi? Hindi ako makatulog. Hindi ba ako dapat pumunta sa trabaho? Nandyan si Elif Lisiro sa opisina, naghihintay sa'yo. Sabi niya, urgent daw. Nakuha ko. Jinyo. Dahil kasal na tayo, dapat magkasama ang mga gamit natin. Ganun ang mag-asawa. Simula ngayon, palagi ako kasama mo.
Sinungaling. Jinyu, tingnan mo. Ito ang tasa na binili ko kanina. Ang mga gamit natin dapat palaging magkapares. Maganda talaga. May kailangan ka ba? Nandito ka na. May gagawin si Yunjo ngayong gabi. Iniimbitahan niya ang mga dati kong kaklase sa Fuyu Mountain Villa. Sabi niya, dapat kang pumunta. Hindi ako pupunta. Bakit hindi? Hindi ba kayo ni Su Yunjo sobrang nagmamahalan noon? Kung hindi kayo ni Chen Luo biglang nagpakasal, matanda na sana ang mga anak mo, para mag-utos ngayon. Nagintay si Su Yunjo sa'yo ng maraming taon. Hindi ba kahit konti, naaawa ka? Nagintay pa ako sa pagbalik ni Chen Luo. Huwag mong sabihin na nahulog ka sa Chen Luo. Paano mangyari yun? Paano ko magugustuhan si Chen Luo? Aalis ako. Isa pa, ang hindi alam na nagmamahal. Hindi ka naman umibig kay Chen Luo, di ba? Chen Luo, huwag kang maglakas loob na bumalik. Miss, ito ang nakita namin habang nililinis ang kwarto ng manugang. May nakita kami. Ano ito? Ito ang lumang cellphone ng manugang. May mga video sa loob. Sana'y panoorin mo ito. Chen Luo, anong bagong kalokohan ang ginagawa mo ngayon? Ngayon ay ika-29 ng Mayo taong 2019. Jinyu, ikinasal na tayo. Napakasaya ko, Jinyu. Ngayon ay ika-1 ng Enero taong 2020. Maligayang bagong taon. Kalahating taon ka nang nagtatrabaho ngayon, at hindi ka pa bumalik. Hindi ko alam kung kumakain ka ng maayos o natutulog ng mahimbing. Tingnan mo, bumili ako ng libro para sa'yo. Napakaganda talaga ng librong ito. Babasa ko ito para sa'yo pagbalik mo. Taglagas 2021. Bihira ka lang makapagpahinga sa bahay, pero nagtatrabaho ka pa rin. Ang ganitong uri ng mataas na intensity na trabaho, natatakot ako baka hindi mo kayanin balang araw. Ngayon ay taglamig 2023. Ako, narinig kong may gusto ka. Dapat ba akong bumitaw? Ano ito? Isa na namang pakulo niya ito, nagpapahirap. Miss, kung hindi mo naiintindihan. Tara, tingnan natin sa kwarto ng manugang. Alas 5 ng umaga, kailangan ng pumasok sa trabaho ni Jinyu. Kailangan kong bumangon at magluto para sa kanya ng lugaw. Mahina ang tiyan niya. Kailangan itong lutuin ng mabagal sa palayok. Gusto ni Jinyu ng tinulang itim na manok, pero hindi ako pwedeng maglagay ng masyadong maraming asin. Allergic si Jinyu sa mangga. Mula ngayon, wala nang kahit isang mangga sa bahay. Ika-18 araw ng ika-12 buwan. May business trip si Jinyu sa isang lungsod. Kailangan kong hanapin ng maaga ang kanyang cashmere scarf. Bagong taon. Lantern Festival at Chinese Valentine's Day. Kami rin, pagkatapos umalis ng manugang, habang nililinis ang kwarto ng manugang, ay natuklasan ang mga sticky note na ito. Sa bawat isa sa mga sticky note na ito, ay nakasulat ang mga maliliit at malalaking bagay na ito. Tanging ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, ang gagawa ng mga ganitong bagay. Miss, kung mawala mo ang manugang, siguradong magsisisi ka. Hindi. Hindi ako magsisisi. Talagang hindi. Hindi talaga ako magsisisi. Miss, Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagan. Nabanggitin muli ang pangalan ni Chen Luo. Isipin na lang ninyong patay na siya. Miss. Doktor, kumusta ang kaibigan ko? Hindi na magagamot ang sakit ni Ginoong Chen. Kung ipagpapatuloy natin ang paggamot, lalo lang siyang maghihirap. Dapat mong maayos na magpaalam sa kanya. Hindi na magagamot ang sakit ni Ginoong Chen. Kung ipagpapatuloy pa ang paggamot, lalo lang siyang maghihirap. Dapat mong magpaalam na sa kanya. Howran. Alo, gising ka na. Alam kong hindi ka mamamatay.
Dadalhin kita kay Tang Jinyu. Hayaan mo siyang magpagamot sa iyo sa ibang bansa. Ayaw na nga niyang makita ko. Bakit ko pa siya hihinga ng tulong? Pero, Haoran, Ay pangako mo sa akin. CJ. Ipinapangako ko. Para mapanatag na ang loob ko. Aluo. Bakit ba lagi akong nananaginip na patay si Chen Luo? MS, Tang. May balita na ba kay Chen Luo? Wala, mula nang tumawag ang manugang, wala nang sumunod na komunikasyon. Kung gayon, pumunta ka sa Jiangnan, at ibalik mo siya rito. May mensahe ka ba para sa manugang? Sabihin mo kay Chen Luo. Kung handa siyang bumalik. Kahit anong halaga ng pera ay ayos lang. Sige. Nahanap na ba ninyo si Chen Luo? Paumanhin, MS, Tang. Isang linggo na kaming naghahanap at hindi pa rin namin nakikita ang manugang. Chen Luo, kung may bayag ka, huwag ka nang bumalik. Hoy, makinig ka muna. Kung talagang mahalaga sa'yo si Chen Luo, edi kuha mo ulit siya. Huwag mong hintayin na mawala siya, bago ka magsisi. Kalokohan. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Tang. Ako ang nasusunod sa mundo ng negosyo. Paano ako magpapakumbaba sa isang lalaki? Sagutin ko muna itong tawag. Hello, ano yon? Anong sinabi mo? Anong nangyari? Sa tingin ko, alam ko kung nasaan si Chen Luo. Saan? Villa 51, Danjiang Road. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Yuyu. Bago ka pumasok, kailangan mong maghanda sa isip mo. Maghanda. Para saan? Ilang buwan nang hindi ako kinakausap ni Chen Luo. Kahit isang salita wala. Anong klaseng paghahanda ba ang inaasahan niya sa akin? Tang Jinyu, makinig ka sa akin. Kailangan mo munang maghanda. Kung hindi, baka hindi mo kayanin. Sige na nga. Matagal na ring 5 taon ang alaala. Bibigyan ko pa siya ng isa pang pagkakataon. Sino ito? Miss, nandito ka para dumalo sa libing ni Emer Chen Luo. Chen Luo. Libing. Hindi. Paano kaya nangyari ito? Yuyu, okay lang ba? Hindi ko ito pagsisisihan. Simula ngayon, walang sino man ang pinapayagan. Banggitin ang pangalan ni Chen Luo. Isipin na lang na patay siya. Yuyu, huwag kang masyadong mag-alala. Baka peke lang ito. Malakas at matibay si Chen Luo. Hindi siya madaling mapahamak. Tama. Tama ka. Hindi maaaring patay si Chen Luo. Ito ay siguradong pananagutan niya. Gusto lang niyang gumamit ng ganitong matinding paraan. Para pagsisihan ko ito. Tanggalin agad ang lugar ng libing. Gusto kong makita si Chen Luo. Tawagin mo si Chen Luo. Kung hindi, gugulo ko ang lugar na ito. Kaibigan mo si Chen Luo, Haoran, hindi ba? Nasaan si Chen Luo? Kailangan kong makita siya. Sa tingin mo karapat-dapat kang makita siya. Asawa ko siya. Asawa ni Ilo, hindi ba matagal na siyang patay? Tinawag siyang basura ng pamilya mo sa harapan niya, at pinilit ng mga kaibigan mo na uminom siya ng 2 bote ng baijiu, nang madiagnose siya ng cancer sa tiyan. Paano hindi ko alam na may asawa siya?
Cancer sa tiyan. Malusog ang katawan ni Chen Luo. Paano siya magkakaroon ng cancer sa tiyan? Luo, narinig mo ba? Ito ang asawa na minahal mo ng ilang taon. Hindi niya alam na may cancer ka sa tiyan. Tama na. Chen Luo, ito ka, ang paghihiganti mo, hindi ba? Pinaghirapan mong linlangin ako para pumunta rito. Para lang makita ang paghihinayang ko. Ngayon nalaman ko na. Lumabas ka rito agad. Yu, huwag kang ganito. Chen Luo ay maaaring talagang. Nagtatampo lang siya sa akin. Hindi siya mamamatay. Jinyu, ano ang gusto mong gawin? Para paniwalaan ako na patay si Luo. Talagang imposible. Bubuksan ko ang kabaong. Para mag-autopsy. Jinyu, salbahe ka. Wala na siya. Hindi mo ba siya mapapayapang mamahinga? Kung patuloy mong gagawin ito, mapaparusahan ka. Kahit na mapatunayang hindi patay si Luo. Sinong may pakialam sa parusa ng Diyos? Alam ko, walang tao sa kabaong. Ito ay lahat panlilinlang ng iyo para linlangin ako. Chen Luo ay hindi talaga patay. Chen Luo, wala na akong oras para makipag-away sa iyo. Magbilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalabas, hindi na tayo muling magkikita. Ji Sheng, ayon sa iyong hiling, sinunog na namin ang iyong kaibigan. Ito ang urna ni Ji Chen Luo. Pakidala ang aking pakikiramay. Ang abo. Gusto mong makita si Luo sa huling pagkakataon. Ngayon, nakita mo na. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka sa akin. Mas gusto ko pang buhay si Luo kaysa sayo. Pero patay na siya. Kahit basura tulad mo ay buhay. Pero siya, patay na. Imposible. Gusto mo lang gumamit ng sirang urna para paniwalaan kong patay na si Luo. Hanapin mo siya para sa akin. Tang Jinyu, binigyan ka ng pagkakataon ni Luo, pero hindi mo sinamantala. Nang ma-diagnose si Luo ng late-stage stomach cancer, tumawag siya sa'yo. Pero sabi mo abala ka sa kumpanya. Pero alam mo ba, nung araw na yon, nasa koridor ng ospital si Luo. Pinapanood kang umalis, kasama ng dating mong nobyo na may low blood sugar. Tang Jinyu, pag-iwan sa asawa mo, para makasama ang isang dating nobyo. Tao ka pa ba? Hello, ano yon? Jinyu, nasaan ka? Hay! Masakit ang ulo ni Jinyu. Abala ko sa kumpanya. Ikaw na ang bahala kung may kailangan. Ang pinakamalaking hiling ni Luo bago siya mamatay ay makipaghiwalay sa'yo. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduang diborsyo at hanapin mo ang dating nobyo mo. Tang Jinyu, pirmahan mo na ang mga papeles. Hayaan nating makalipat ng payapa si Luo. Chen Luo, hindi ako naniniwalang patay ka na. Pinirmahan ko na ang kasunduan sa diborsyo. Kung gusto mo ito, kayo mismo ang pumunta sa akin. Imbestigahan mo para sa akin. Kailangan kong hanapin si Chen Luo. Dalhin mo siya sa akin ng buhay, o dalhin mo sa akin ang kanyang bangkay. Opo, President Tang. Hindi pa namin matagpuan ang anumang bakas ng manugang. Marahil ay wala sa rehiyong ito. Ang manugang, edi maghanap tayo sa ibang lugar. Napakalawak ng lupain na ito. Hindi ako naniniwalang. Walang balita tungkol sa kanya. Opo, gagawin ko ang lahat para mahanap ang bakas ng manugang. Miss Lee, hindi ba laging ayaw ni President Tang sa manugang? Bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya sa balita ng pagkamatay nito? Hay, ang reaksyon na ito ay medyo mahinahon pa nga. Ang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay ay kadalasang napapansin sa dakong huli. Kapag unti-unting natanggap iyon ni Yuyu, baka mas malungkot pa siya. Hello, Ginoong Sheng. Gising na ang iyong kaibigan. Pumunta ka agad sa ospital. Gising na si Luo. Sige, papunta na ako dyan. Chen Luo, gising na.
Lu, gising ka na rin. Hindi ba ako namatay? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba't buhay ka at maayos? Ikaw ang pumatay sa akin. Huwag mo nang ulitin ang salitang yon mula ngayon. Nakaligtas ka sa kamatayan, ibig sabihin magandang kapalaran ang naghihintay sa'yo. Si Tang Jinyu, Pangulo ng Tang Group, pinaghihinalaang dahil sa matinding lungkot sa pagkawala ng asawa. Ang lahat ng pakikipagtulungan ng kumpanya ay pansamantalang itinigil. Luo, pasensya na. Hindi ko ito napag-usapan sa'yo. Nagsinungaling lang ako kay Tang Jinyu, sinabi kong patay ka na. Ayoko talagang maging masyadong komportable. Ang babaeng yon. Okay lang. Sa pagkakataong ito, kung hindi ako nakaligtas, sa wakas ay naintindihan ko na. Dati, palagi akong humahabol sa kanya. Parang anino lang ang buhay ko, walang saysay. Tama ka. Mula ngayon, dapat tayong mabuhay para sa sarili natin. Howran, marami kang inutang para iligtas ako ngayon. Hindi. Ngayon, nagising ka. Lahat yon ay dahil kay Erkin. Hindi lang niya iniligtas ang buhay mo sa gamot. Tinulungan pa niya kaming mag-apply para sa charitable subsidy ng hospital, na waive ang mga bayarin sa paggamutan. Dr. Chin. Ano yon? Parang nakilala ko na si Dr. Chin dati. Ang tagal mong nakatulog. Paano mo nakilala si Erkin? Tama ka, siguro pagganap na akong gumaling. Gusto kong pasalamatan ng maayos si Dr. Chin. President Tang, Nahanap na si Chen Luo. President Tang, itong dokumentong ito. Mali ang pirma mo. Mula ngayon, tungkol sa anumang bagay kay Chen Luo, huwag mo nang ipag-abala pa ako. Ang kaligayahan, ang mga bagay na iyan, napapansin mo lang pag nawala na, saka mo lang unti-unting natutuklasan. President Tang, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Binibining Tang, Masakit ang ulo ko. Nasaan si Chen Luo? Papuntahin mo siya para gumawa ng sabaw para sa hangover. Binibining Tang. Bakit ba ang dami mong ininom? Wala rito ang manugang. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Si Chen Luo. Si Chen Luo, itong hampas lupa, hindi na mabubuhay sa labas. Kaya sa wakas ay umuwi na rin. Sa tingin ko, alam niyang, hindi siya mabubuhay sa labas ng pamilya Tang. Sayang lang, hindi lugar ang pamilya Tang na pwedeng pasukan at labasan ng gusto niya. O umalis kung kailan niya gusto. Bayaw mo siya. Tang Zeyo, paano mo siya kinakausap ng ganyan? Ate, hindi ka ba nasa kumpanya nitong mga nakaraang araw? Bakit ka biglang umuwi? Anong ginagawa ninyo rito ngayon? Jinyo, naiintindihan ni nanay, mula nang umalis si Chen Luo, masama ang pakiramdam mo. Well, matagal nang nakauwi sa bansa si Yunjo. Bakit hindi natin siya papuntahin para makasama ka? Nanay, maghihiwalay na kami ni Chen Luo sa loob ng 30 araw, hindi pa nga tapos ang cooling off period. At nagmamadali ka ng magtulak ng ibang lalaki sa akin. Iniisip lang ni nanay ang kapakanan mo, noong pinakasalan mo si Chen Luo. Desisyon mo lang yun sa isang iglap, hindi mo rin naman siya gusto, di ba? Kaya ngayong maghihiwalay kayo, ayos lang. Ikaw ang nagmadali sa akin na magpakasal. Ngayon ikaw naman ang nagsasabing maghiwalay kami. Pero si Chen Luo, isang walang kwentang manugang lang siya. Wala siyang naitutulong sa pamilya natin. Itong si Yunjo, iba siya. Siya ang tanging tagapagmana ng pamilya So. Nag-antay siya ng buong 5 taon para sa'yo. Mabuting tao siya. Tingnan mo, anak, para sa ikabubuti mo lang ang lahat. Binibini. Tumahimik ka. Ayokong marinig ulit. Ang pangalang Su Yunjo. Binibini, pakiusap, kumalma ka muna. Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka bumaba agad? Kahit anong sabihin ni nanay, para naman yan sa ikabubuti mo. Bakit ka nagagalit? Nanay. Naalala ko, ikaw ang nag-ayos ng monthly check-ups ng pamilyang Tang, di ba? Ikaw. Bakit mo binabanggit yan? Si Chen Luo ba ang nagsabi sa'yo? Hayan, sasabihin ko sa'yo, itong si Chen Luo, wala siyang sinasabing totoo. Nagpapanggap ba ulit siyang may sakit sa harap mo? Sinasabi bang minamaltrato natin siya? Hindi si Chen Luo ang nagsabi. Di ako naman ang pinaghihinalaan mong sadyang minamaltrato siya.
Ha, ang pamilya nating Tang ay hindi basta-bastang pamilya. May sarili tayong doktor sa pamilya. Wala namang sakit si Chen Luo. Nagsisinungaling lang yan. Tawagin mo nga ang pribadong doktor para sa akin. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa nitong si Chen Luo. Kung anong kalokohan ang ginagawa niya. Ginang, Binibini, Ginoo, ako po ang pribadong doktor na responsable sa physical conditioning ng pamilya. Itatanong ko sa'yo. Kumusta ang kalagayan ni Chen Luo? Sagot kay Miss Tang, ang asawa mo po ay nagsimulang magkaroon ng madalas na sakit ng tiyan araw-araw. Uminom siya ng gamot sa tiyan, pero hindi naman gumaling. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Miss Tang, kayong mag-asawa ang nag-utos noong araw ng kasal ninyo, na maliban na lang kung mamamatay na ang asawa mo. Huwag na akong istorbohin sa ibang bagay. Ano ang sinabi mo? Binata, sobrang pagod ka lang. Medyo mababa ang blood sugar mo, kaya ka nahulog mula sa itaas. Naayos na ito ngayon. Salamat, Dr. Do. Sige, magpahinga ka. Miss Tang, Jinyu. Naayos ko na ang mga sugat ng binata. Maliban na lang kung patay na siya. Huwag mo na akong istorbohin sa ibang bagay. Mabuti narinig mo iyon. Binabalaan kita muli. Bagamat mag-asawa tayo, sana ay manatili kang nasa linya. Huwag kang maghangad ng anuman mula sa pamilyang ito. Naiintindihan mo ba? Kumusta naman ang medical report? Napakasama ng kanyang kalagayang pangkatawan, at ikaw ay nagtago rin ng impormasyon. Anong ulat ng pagsusuri sa pisikal? Ang aming pamilyang Tang, nagpapapagsuri sa pisikal bawat buwan, di ba? Huwag mong sabihin, hindi pa nagkaroon si Chen Luo. Normal lang na wala siyang report. Normal na normal iyon. Ang apelyido niya ay Chen, hindi Tang. Hindi naman siya parte ng pamilya natin mula pa noon. Bakit natin siya isasali sa mga pagsusuri? Huwag mong sabihin, sinadyang pinigilan mo siyang magkaroon. Oh, Jinyu. Mula nang tumakas si Chen Luo sa bahay, parang ibang tao ka na. Laging tinatanong mo ako tungkol sa lahat. Hindi ka ganyan dati. Wala ka bang pakialam sa kanya? Di ko lang maintindihan. Nagpapa-check up bawat buwan ang pamilya nating Tang. Kaya bakit walang nakakaalam tungkol sa kanyang cancer sa tiyan? Cancer sa tiyan. Ang isang taong may ganyang kapalaran, sino ang may pakialam kung magka-cancer siya sa tiyan? Ate, bakit ang kakaiba mo? Hindi ka naman talaga nahulog sa kanya, di ba? Tito Zhang, pakiusap hingin mo sa young master at madam na umalis. Ate, ano ba ang maganda sa loser na si Chen Luo? Bakit di mo maiwasang isipin siya? Naglagay ba siya ng anumang kulam sa'yo, ate? Young Master, pakiusap magsalita ka ng kaunti. Oo. Ano ba ang maganda sa kanya? Bakit hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa kanya? Chen Luo. Nasaan ka na? Jinyu, dapat mong isaalang-alang ang nararamdaman ni Chen Luo. Asawa mo naman siya sa batas, di ba? Gamit lang siya. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto noon, lalo na ngayon. Naaalala ko lang, noong panahon na, iniwan ka ni Su Yunjo at nag-abroad, nawala siya ng 5 taon. Si Chen Luo ang kasama mo sa 5 taong iyon. Ngayon, ikaw ang nag-aalaga kay Su Yunjo. Ano kaya ang iniisip ni Chen Luo? Malinis ang konsensya ko kay Su Yunjo. Ginagawa ko lang ito dahil sa relasyon ng pamilyang Su at Tang, kaya tinutulungan ko lang siya. May problema ba? Saka, wala namang paki si Chen Luo. Dr. Chin, kumataling na ako. Ayoko nang uminom ng gamot. Paumanhin po sa pag-abala sa pahinga ninyo. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Bumaba ka na kay Dr. Chin. Naantala mo ang pag-ikot ni Dr. Chin.
3 araw kang nasa koma. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Dr. Chin. Bumaba na ang lagnat mo. Mukha kang maayos. Mas mukha kang maayos ngayon. Sabi sa akin ni Howran, ikaw ang nagligtas sa akin. Wala pa akong pagkakataon na personal kang pasalamatan. Ang pagliligtas ng buhay at paggamot sa mga may sakit ay tungkulin naming mga doktor. Bilang pasyente, ang pangunahing gawain mo ay makipagtulungan sa aming paggamot. Habang ikay inililigtas, napakahina ng iyong kagustuhang mabuhay. Sana mula ngayon, malimutan mo na ang lahat ng nakaraan at magsimula ulit. Nasa nakaraan na yon. Kapag ayaw mong gumiti, hindi mo kailangang pilitin. Kapag malungkot ka, kumain ka ng matamis. Nakakapagpalakas ito ng dopamine na makapagpapagaan ang pakiramdam mo. Chenlu, may candy rin ako. Pinigay ito sa akin ni Dr. Chin. Napakatamis dito. Salamat, Dr. Chin. Ginang Tang, hindi ka natulog ng ilang araw at gabi o nakapagpahinga ng maayos. Bakit hindi ka umuwi at magpahinga ng sandali? Ang bahay na iyon, punong-puno ng presensya ni Chen Luo. Ayaw kong bumalik, wala pa ring balita tungkol sa Chen Luo. Ang mga tao na ipinadala natin sa Yoncheng, sa mga pangunahing ospital ay naghahanap. Sigurado ako na magkakaroon tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Ang nanay ko at kapatid ko, hindi pinapayagan. Pumasok sa bahay nang walang pahintulot ko. Ang doktor ng pamilya, kada buwan, kailangang magbigay ng pisikal na check-up sa manugang. At, Ginang Tang, lahat ng mga bagay na hinahawakan mo ay naayos na. Bukod pa, masyado ka nang nagawa. kung gayon, bakit hindi pa siya bumalik? Chen Luo. Ano ang ginagawa mo dito? Narinig ko na hindi ka kinain buong araw. Nag-alala talaga ako, kaya ako mismo nagluto, at dinala ko ang ilang pagkain para sa'yo. Hindi ko ito kailangan. Ginang Tang, dapat kang kumain ng kahit ano. Noong nandito ang manugang noon, pinakapinahalagahan niya ang kalusugan mo. Kung nakita niya kang ganito, masasaktan siya. Simple lugaw na may kasamang ulam. Chen Luo, talagang itinuturing mo ang pamilya Tang. Parang sira-sira na lumang bahay ng pamilya mo. Akala ko nagkakaroon ka ng problema sa tiyan nitong mga huling araw. Kaya, espesyal kong natutunan ng paggawa ng lugaw mula sa aking bayan. Lugaw mula sa bayan. Ang mga pagkain ng mga katulong ng pamilya Tang ay 3 beses na mas pinong kaysa dito. Ito ay bagay na hindi maipapakita. Napakapeti nito. Itapon mo lahat ng ito. Tandaan mo ang kasalukuyang estado mo. Hindi ko gusto ang ganitong klaseng bagay na mangyari pang 2 beses. Oo, siya rin ay isang taong may integridad. Dahil natuto ako magluto, nagiging maliwanag na mula simula hanggang katapusan. Ang hindi marunong magmahal ay ako. Jinyu, galit pa ba si Luo dahil sa nangyari noon? Kaya ba hindi siya umuwi? Masyado siyang nagdadabog. Pero, kumain muna tayo. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Naalala ko, nung unang beses na nagdala ng pagkain si Luo sa akin. Ginawa rin niya ang ulam na ito. Jinyo. Siguradong gutom ka na pagkatapos ng mahabang araw. President Tang, ang bait naman ng asawa mo. Alam niyang busy ka. Siya pa mismo ang nagluto. At nagdala dito sa kumpanya. Bihira na lang ang lalaking. Ganyan kaalaga at pamilyado ngayon. President Tang, swerte mo. Baka dapat kansilahin na lang natin ang dinner plans natin ngayon. Hoy! Ang kumpanya ay lugar para magtrabaho. Hindi para maghatid ng mga kung ano-anong bagay. Nakakakahiya. Umuwi ka na. Pakiusap. Manugang, umuwi ka muna. Mukhang dati. Talagang napabayan ko siya. Kapag nakita ko siya, talagang ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. President Tang, may nahanap akong balita tungkol sa manugang. Nasaan siya? President Tang, ito ay ang patalastas ng pagkamatay ng manugang. President Tang, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Peke ito. Hahanapin ko siya. Jinyo! Patay na si Luo, nandito pa rin ako. Palagi akong sasamahan ka. Ayaw kita. Si Luo lang ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko. President Tang, Jinyu, huwag mo akong takutin. Jinyu, Luo.
Narinig ko na wala kang matutuluyan. Mayroon akong vilya sa lungsod. Bakit hindi mo pansamantalang tumira doon? Paano ko ito matatanggap, Dr. Chin? Napakarami mo na rin naitulong sa akin. Huwag kang mag-alala. Matagal na walang nakatira sa villa na iyon. Kung doon ka titira, kailangan mong linisin ito ninyong dalawa at ang mga bulaklak sa hardin. Kailangan ko rin kayong mag-alaga sa mga iyon. Sa huli, ako pa rin ang nakakaabala sa iyo. Paglilinis lang, at pag-aalaga ng ilang bulaklak, paano naging nakakaabala yon? Lu, alam kong hindi mo gusto ang umabala sa iba, pero wala ka talagang matutuluyan ngayon, lalo na't kakalabas mo lang sa ospital, at mahina ka pa, hindi ka rin pwedeng sumiksik sa dorm ko, di ba? Nakatinggal lang iyon ng walang nakatira. Kung talagang nahihiya ka, utang mo lang sa akin sa ibang pagkakataon. Sige, salamat, Dr. Chin. Luo. Nandito ka na rin. Jinyo, bakit ka umiiyak? Nandito ako palagi. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Luo, nasaan ka? Luo. Shenluo. Shenluo, nandito ka na. Jinyu, gising ka na rin, alam mo ba, na halos mamatay ako sa takot. Nasaan si Shenluo? Jinyu, patay na si Chenlo. Patay. Ginangtang, ang sabi ng ospital, ang dayari na ito ay ang tanging alaala na naiwan ng asawa mo. Lahat, umalis na kayo. Jinyu, Ginoong Su, siguro umalis ka muna. Shenluo, ganoon ba ako kasuklam-suklam sa'yo? Hanggang sa hindi mo man lang sinabi sa akin na may sakit ka. Ika-17 ng Mayo taong 2018. Ngayong araw, ikinasal kami ni Chen Luo. Kahit hindi pa niya ako gusto noon, naniniwala ako na magbubunga rin ng pagtitiis. Chen Luo, mahal kita. Mabait na bata, uuwiin na kita. Halika rito. Ang cute-cute mo. Uuwiin na kita. Tumigil na ang ulan. Gaano ka nakatagal dito? Makakakuha ng sipon yang pusa, ikaw rin. Heto, kunin mo. Salamat. Classmate, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Chen Luo, ikalawang seksyon, 3 taon. Yun ang unang beses na nakilala ko si Jinyu. Nagkahulugan agad kami sa unang tingin. Simula ng araw na yon, ako'y tahimik, pinagmasdan ng Jinyu, na naghahangad na makita siya ulit. Matagal mo na pala akong gusto. Paano ko, hindi napansin? July 28, 2019. Naniniwala ako na kung ako'y sapat na aktibo, maaari kong mapaliit ang distansya sa kanya. Jinyu, saan mo gustong puntahan para sa honeymoon natin? Italy kaya? Italy. Oo, ito ang pinakaromantikang lugar. Sige. Maghahanap ako ng travel guides ngayon. Pero nagkamali ako. Ang taong makapapasok sa puso ni Jinyu ay hindi ako. Pasensya na, Jinyu, pinagsisisihan kong iniwan kita. Wala talaga akong kasiyahan ngayon. Hindi talaga ako mahal ni Jinyu.
Ikalabinlima ng Hunyo taong 2020, naaksidente sa kotse ang mga magulang ko. Bigla na lang akong naging ulila. Doktor. Doktor, kumusta ang mga magulang ko? Ano ang ibig sabihin ng pag-iling mo? Kumusta ang mga magulang ko? Kahapon lang ay maayos pa sila. Kumusta na sila? Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Pakikuha ang aking pakikiramay. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Enlistang, si Chenlo po ito, tumatawag para sa inyo. Araw-araw na lang, mga walang kwentang bagay. Nasa kritikal na yugto ang kumpanya ngayon. Sabihin mo sa kanya, huwag na niya akong istorbohin. Enlistang, baka dapat sagutin ninyo ang tawag. Abala ako, huwag mo na akong tatawagan. Mula ngayon, kung tawag galing kay Chen Luo, huwag mo nang sagutin kahit alin. Aluo. Ganoon ba talaga siya kasuklam sa akin? Kahit pagkakataon para magsisi, ayaw niya pa rin ibigay. Ikalabinlima ng Hunyo taong 2022, anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang ko. Nanay, tatay, masaya na po ang buhay ko ngayon. Huwag kayong mag-alala. Munting kaibigan, ang cute-cute mo. Gusto mo bang sumama sa akin? Ginoo. Nakikita ko pong, mahilig kayo sa maliliit na hayop, at matagal na ring wala si Miss. Mabuti na lang may kasama kayo. Bakit hindi ninyo bigyan ng pangalan? Tawagin na lang nating Nian-Nian. Kapag patuloy mong iniisip ang isang bagay, tiyak na may kasagutan. Ginoo, iniisip nyo pa rin si Miss. Ano ito? Ito ay isang tuta na aming nakita sa labas. Ang cute nito. Ampunin natin ito. Ang dumi-dumi, ipagtabuyan mo ito bago bukas. Ayokong makita ito sa loob ng bahay. Pero ito, Pero ano, talagang kasalanan ko ang pagkamatay niya. June 19, 2022, birthday ko. Pero hindi niya naalala. Jinyo, birthday ko ngayon. Uuwi ka ba para sa hapunan? CJ, Ginoong Chen, kape ninyo. Salamat. Akala ko abala lang siya sa trabaho. Pero hindi ko alam na kasama niya si Suyunjo. hello, gusto ko pong umorder ng cake. Sir, handa na po ang cake ninyo. Ito ay espesyal kong inihanda para sa'yo. Ang cake ay dapat kainin kasama ang minamahal mo. Alam ko, iyon ay pagdeklara ng gyera sa akin ni Suyunjo. Lubusan akong natalo. June 25, 2022. Ang kinain ko ngayong araw. Isinuka ko ulit. Mabilis kong hinugasan ng dugo sa lababo, pababa sa kanal. Kung sasabihin kong may sakit ako kay Jinyo, magiging mabuti kaya siya sa akin? Chen Luo, anong ginagawa mo? Naghihintay na ang mga bisita sa baba. Bakit hindi ka pa lumalabas? Medyo masama ang pakiramdam ko. Papunta na. Bakit parang pamayat ka? Jinyo. Kung, ibig kong sabihin, kung isang araw, magkakaroon ako ng malubhang sakit at mamatay, malulungkot ka ba? Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro lang ako. Sa totoo lang, nung tinanong ko, alam ko na ang sagot. Sinabi na niya sa akin dati. Sabi ng doktor, may cancer ako sa tiyan. Bago ako mamatay, gusto kong ibigay sa kanya ang kasunduan sa diborsyo. Kung may pagkakataon pa akong makita si Jinyo, gusto kong sabihin sa kanya. Bakit? Marami ka pang sasabihin sa akin, di ba? Enlistang, sabi ng ospital, ang talaarawang ito ay ang tanging alaala na iniwan ng biyanan mo bago siya pumanaw. Sa ospital. Nasa ospital pa rin siya siguro. Miss Tang, wag mo na itong itanong.
Nang malubha ang kalagayan ni Miss Chen, dinala siya para sa emergency treatment. Wala siyang oras para magsulat ng kahit ano. Kaya, bago siya mamatay, wala ba siyang huling sinabi? Bago ko sagutin ang tanong mo, Miss Tang, may gusto akong itanong sa iyo. Ano ang relasyon mo sa Ginny Chen? Asawa ko siya. Asawa? Noong nadiskubre na may stomach cancer si Ginny Chen, bakit wala ka? Tuwing gabi, nagigising si Miss Chen sa sakit. Bakit wala ka? Akala namin lahat, patay na ang asawa ni Miss Chen. Tumigil ka. Hayaan mo siyang magsalita. Miss Tang, alam ko ang estado at posisyon mo ay talagang mas mataas kaysa sa Miss Chen. Pero, hindi ka karapat-dapat para maging asawa ni Miss Chen. Marami akong ginawa na nakasakit sa kanya. Pero nang mawala siya, doon ko lang nalaman na mahal ko siya. Miss Tang, huli na. Ang taong pinakamahal ka sa mundo, nawala mo. Hindi na siya babalik, wala kang pagkakataon para magbayad. Ang taong katulad mo na nagtaksil sa tunay na pagmamahal. Karapat-dapat sa walang katapusang pagdurusa. Hindi ba't tinatanong mo lang ako kung ano ang huling sinabi ni Miss Chen? Hindi ko sasabihin sa iyo. Gusto kong mag-isang muna. Nang ma-diagnose si Miss Chen ng cancer sa tiyan, bakit wala ka? Nang magising si Miss Chen sa sakit gabi-gabi, bakit wala ka? Akala namin lahat, patay na ang asawa ni Miss Chen. Miss Tang, huli na ang lahat, nawala mo na ang tao. Pinakamahal ka sa mundo. Hindi na siya babalik, wala ka ng pagkakataon para magsisi. Arlo. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Arlo, nagkamali ako. Bumalik ka na. Patawarin mo ako. Sino ka? Ginyo, sapat na ba ang kabaliwan mo? Ayos ka lang ba? Lasing ang kaibigan ko. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Baliw ka ba? Kung may sakit ka, umuwi ka at magpagamot. Waiter, isa pang bote. Ginyo, gusto mo bang magpakamatay sa pag-inom? Nang buhay pa si Arlo, wala kang pakialam. Ngayong patay na siya, ganyan ka na. Para kanino ka nagpapanggap? Zero. Gusto ko talagang malaman kung gaano kalaki ang sakit na dinanas ni Eluo nang inumin niya ang dalawang iyon para sa akin. Sobrang sakit talaga. Masakit talaga. Masakit talaga. Ginyo, alam kong sobra ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Pero kahit magpakamatay ka sa pag-inom dito ngayon, hindi na babalik si Chen Luo. Zero, hindi mo alam. Nang iwan ako ni Eluo, wala na ang lahat sa akin. Ngayon, ang gusto ko lang ay bumalik si Eluo. 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 Hoy, Ginyo, Ginyo. Mabilis, tawagan ang 911. Ilang beses na nangyari ito ngayong buwan. Acute gastric bleeding. Kung mangyari pa ito ng ilang beses, kahit ang pinakamahusay na doktor sa mundo, hindi ka na may iligtas. Oo, pasensya na talaga. Sinisiguro ko, hindi na mauulit. Alam kong wala sa sinasabi ko, ang makakapasok sa isip mo ngayon. Pero Ginyo, ang Tang Group, daan-daang empleyado ang naghihintay sa pagbalik mo, pero ang ginagawa mo lang ay uminom at magtago. Sa tingin ko, tama lang na iwan ka ni Chen Luo. Ang taong katulad mo, ay hindi karapat-dapat ipagkatiwala ni Chen Luo ang buhay niya. Zero. Pinakakatiwalaan ko ang pagkatao mo. Ikaw ang mamamahala sa Tang Group simula ngayon. Bigyan mo ng 10% ng shares ang kapatid ko. Pakiusap, alagaan mo ang dalawa sa kanila. Ginyo, ano ang ginagawa mo? Nagbibigay ka ng huling salita, sinasabi ko sa'yo. Kung mamatay ka, ipalalayas ko ang nanay mo at kapatid mo. Sa Tang family, magiging pulubi sila. Magiging galit ako sa'yo magpakailanman. Hindi ako mamamatay.
Sinabi sa akin ni Eluo na mabuhay ng maayos, na gamitin ang buong buhay ko para bayaran ang mga kasalanan ko. Kailangan kong tunay na magsisi. Pagkatapos lang, kapag naabot ko ang pinakadulo, makikita ko si Eluo. Parang buhay pa ang anak na lalaki ng Tang family. Ano ang sinabi mo? President Tang, wala sa mga cemetery sa Yoncheng ang pangalan ng Manugang, at sinuri namin ang mga malapit na kaibigan ng Manugang. Nalaman namin na, sa lahat ng kanyang aktibidad pagkatapos ng kanyang ipinapalagay na pagkamatay, bukod sa pagpasok sa trabaho ng tama sa oras, pumupunta siya sa isang partikular na lugar kada linggo. Pero lagi naming nawawala ang track sa kanya. Tiyak na may tinatago siya sa amin. Sheng Haoran, ang tanging tunay na kaibigan ni Alo sa mundo. Hindi siya pumupunta sa cemetery, pero sa ibang lugar. Tiyak na may kakaiba dito. Tang Jinyu, kumalma ka. Baka si Sheng Haoran pumupunta para mag-alay ng respeto sa Chen Luo kada linggo. Hindi ako makapagkalma. Kahit na may kahit isa sa 10,000 pagkakataon, nabuhay pa si Alo, hindi ako makapagbitaw. Kailangan kong hanapin si Sheng Haoran at makuha ang malinaw na sagot. CJ, pumunta ka lang sa Yuekin para sa iyong follow-up. Engan. Sheng, ang presidentang namin ay may gustong itanong sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni President Tang sa akin. Nasaan si Alo? May cancer siya sa tiyan, patay na siya, hindi mo ba siya nakita? Sino naman ang pupuntahan mo? Itinago mo ba si Alo? Nagpanggap siyang patay, para lang pagdusahan at pagsisihan ko ito. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Alo? Sige, kung hindi mo sasabihin, hahanapin ko siya sa sarili ko. Hindi ako naniniwala, hahanapin ko siya sa buong Yuncheng, at hindi ko siya mahahanap. Ayaw ka makita ni Alo ngayon, Tang Jinyu. Nawalan na siya ng pag-asa sa'yo. Anong mapapala mo kung mahahanap mo siya? Naipit sa pamilya Tang, sa tingin mo ba masaya talaga siya? Kaya buhay pa pala siya. Niloloko mo ako. Sabihin mo kung nasaan siya, hindi ko siya pababayaan na maapi ulit. Basta't gusto niya, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sigurado ka bang mahal ka pa niya? Huwag kang mag-alala, patuloy akong magmamakaawa sa kanya. Hanggang sa patawarin niya ako. Alo, pasensya na. Alam ni Tang Jinyu na buhay ka. Maganda ang paggaling mo nitong mga nakaraang araw. Basta't mapanatili mo ang magandang kondisyon. Malapit na kang gumaling ng lubos. Chenlu, ano ang nangyari? Biglang naputla ang mukha mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, iniisip ko lang ang paggamot. Chenlu, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Kung masama ang pakiramdam mo kahit kaunti, dapat mong sabihin agad sa akin. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Maganda iyan. MS, Tang, narito ka na. Ito ang lahat ng mga file na ibinalik. Ako, Umalis ka. MS, Tang, bilang project manager. Please, hindi na maaaring ipagpaliban ang mga file na ito. Dapat itong proseso agad. Maaari kang umuna na. MS, Tang, pasensya. Ako'y nagbibitiw. Miss Tang, okay lang ba kayo? Mag-ayos para sa mga reporter bukas. Gusto kong humingi ng paumanhin sa publiko sa Chen Luo. Tigil na sa pag-inom. Bitawan mo. Sige. Samahan kita. Kapag lasing na ako, hindi ko na mararamdaman ang sakit. Para bang nandito pa rin si Chen Luo sa tabi ko. Huwag kang magpakalasing. May press conference ka bukas. Naniniwala akong makikita ito ni Chen Luo. Ginang Tang, handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Ginang Tang, nabalitaan po naming pumanaw na ang inyong asawa kamakailan. Maaari po bang ibahagi ninyo ang dahilan? Una, hindi namatay ang aking asawa. Ang sino mang pumakalat ng chismis na ito. Papanagutin ko sila at palalayasin sa Yuncheng. Pangalawa, ang dahilan kung bakit ako nagdaos ng press conference ngayon ay para sa aking asawa, si Chen Luo. Nais kong humingi ng tawad sa kanya.
Ako ay nagdaos ng press conference ngayon. Para sa aking asawa, si Chen Luo. Nais kong humingi ng tawad sa kanya. Chen Luo. Nagkamali ako sa iyo noon. Para mabawi ito, tinipon ko at inayos lahat ng mga painting mo. Sa loob ng 3 araw. Sa Sky Garden, para sa'yo, magkakaroon ng malaking art exhibition, Chen Luo. Naniniwala ako na darating ka. Tang Jinyo. Bakit ayaw mo pa ring bitawan ako? Maganda ang paggaling ni Tangtang nitong mga nakaraang araw. Hindi na matagal para makalabas siya sa ospital. Dr. Chin, bakit hindi nandito ang kuya? Bakit hindi siya nagpunta para bisitahin ako nitong matagal na panahon? Mahina pa ang katawan ni Kuya ngayon. Madalas hindi siya makapunta sa ospital. Pero ipinapangako ko sa'yo, sa araw ng paglabas mo, syempre nandyan si Kuya. Sige, may trabaho pa si Dr. Chin. Huwag na nating istorbohin ang trabaho niya. Manunood tayo ng cartoons, anak. Idinaraos ko ang press conference ngayon. Para sa asawa ko, Chen Luo. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. May urgent ako. Aalis na ako. Chen Luo. Chen Lu, huwag kang matakot, ako ito. Hindi ko inaasahan na napakatagal ko nang iniiwasan si Tang Jinyo. At hindi ko pa rin maiwasan siya. Chen Lu, nahahadlang ka lang ng mga anino ng nakaraan mo. Hindi ito pag-iwas. Kundi paghihintay na magkaroon ka ng lakas ng loob na lumabas. Ayaw ko na talagang bumalik sa pamilya Tang. Masyadong mapang-api, masyadong nakakasakol. Ayaw bumalik. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na gawin ang mga bagay na hindi mo gusto. Hindi mo kailangang sadyain na kalimutan ang sarili mo. Kung handa kang alalahanin ang kaunting tamis at handang tumingin sa hinaharap, sumusulong ka na. Salamat, Dr. Chin. Tama ka. Walang saysay ang pag-iwas. At hindi ko na sila iiwasan. President Tang. Ang mga kamag-anak na inapi ni President Tang ang pamilya ng manugang noon, lahat ay pinalayas na sa Yonsheng pero Ano nga? kabilang sa kanila ang mga magulang ng manugang, ang lumang bahay na kanilang iniwan, ay binili ni Miss Qin Liao ng pamilya Qin. Kahit gaano kataas ang presyong iniaalok namin, ang kabilang panig ay ayaw itong ilipat. Paano napasangkot si Chin Liao? Walang ayaw sa pera. Ipagpalit ito sa mga shares ng Tang Corporation sa kanya. Yu. Sa tingin mo ba, talagang darating siya? Ang mga painting na ito ang buhay niya. Kahit hindi para sa akin. Darating siya dahil sa mga painting na ito. Ginang Tang, gaya ng inyong utos, na siguro na namin ang bawat pasukan sa venue. Sa sandaling lumitaw ang manugang, malalaman agad ng mga tao natin. Alua, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Hoy, narinig mo ba? Kamakailan lang umuwi si Binibining Chin mula sa pag-aaral ng medisina at tila may dala siyang proyekto na kayang pumukaw sa buong komunidad ng medisina. Marami na siyang nailigtas na buhay. Sayang lang na may kasintahan na si Binibining Qin. Sino kaya ang lalaking? Napakaswerte. Chin Liao. Siya na naman. Chen Lu, kahit hindi tayo pumasok, may paraan ako para mabawi ang lahat ng mga gawa mong ito. Nang makita ko siya, naalala ko talaga ang nakaraan. Pero ayaw ko nang tumakbo pa. Sasama ako sa'yo. Medyo nahihiya lang ako na ginagamit kita. At kailangan pang abalahin ka para magpanggap bilang aking kasintahan. Gusto kitang paggamit. Tara na. Ay naku, narito na si Binibining Qin kasama ang kanyang kasintahan. Anong klaseng lalaki ang karapat-dapat para maging kasintahan ni Binibining Chin? Wow. Yu. Si Chen Luo at si Chin Liao. Paano ito nangyari? Pasensya sa lahat, nahuli kami. Lahat, salubungin natin ang Dr. Chin at ang kanyang fiancé. Miss Chin, karangalan kong makilala ka. Noong huli, dumalaw ako sa ama mo, Mr. Chin. Hindi ko siya nakita. Sayang talaga. Ngayong nakilala ko kayo, talagang napakaganda at mayanhing babae. Qin, interesado rin kayo sa mga art exhibition. Ang fiancé ko ang mahilig sa design. Dumalo ako para samahan siya.
Ay naku, ang fiancé ni E.C. Chin ay napakagwapong lalaki. Bagay na bagay kayong dalawa. Salamat sa papuri. Chen Luo, nakabalik ka na. Miss, harap-harapan mong kinakausap ang fiancé ko. Hinahawakan at niyayakap. Hindi ito tama. Fiancé mo. MS, Tang, mali ang taong tinutukoy mo. Ang Mr. Chen na ito, ang fiancé ni Miss Chin. Alam naming lahat yan. Alua. Sa panahong wala ka. Sinabi ng lahat na patay ka na. Buti na lang, hindi ako naniniwala. Kaya narito ka sa harap ko. Namatay nga ako. Kung alam ko lang, makikita kita ulit pagkabuhay ko. Mas gusto kong manatiling patay. Alua. Alam kong galit ka pa sa akin, pero magbabago ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Chen Luo, sa mga araw na wala ka, hinalungkat ni Jinyo ang buong lungsod. Kapag hindi kita mahanap, maglalasing na lang ako. Minsan naman, uupo lang ako sa tabi ng puntod mo, at doon magdamag. Oo. Chen Luo, mahal na mahal ka talaga ni Jinyo. Hindi lang niya napagtanto noon na mahal ka niya. Napagtanto na niya ngayon. Bigyan mo lang siya ng isa pang pagkakataong magbayad sala. Eksakto. Chen Luo. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Pero mapapatawad mo ba ako? Teka, anong nangyayari ngayon? May makakapagpaliwanag ba? Itong si Ginoong Chen, hindi ba siya galing sa nangungunang pamilya sa Timog Lungsod? Ang nobyo ni Binibining Chin. Paano nangyari? Paano nangyari ngayon ay, kasali na si Tang Jinyo? Diborsyado na sina Chen Luo at Jinyo. Nako, naiinggit ako kay Chen Luo. Isa ay galing sa nangungunang pamilya sa Timog Lungsod, si Qin Liao. At ang isa naman ay galing sa nangungunang pamilya sa Hilagang Lungsod, si Tang Jinyu, na pag-agawa ng dalawang malalaking pamilya. Talagang napakatalino siguro ni Ginoong Chen. Pero, sino kaya ang pipiliin ni Chen Luo sa pagitan ni na Qin Liao at Tang Jinyo? Tang Jinyo, tapos ka na ba sa paghingi ng tawad? Chen Luo. Papatawarin mo ba ako? Pinatawad na. Tang Jinyo, dahil nandito na ang lahat, gagawin ko, sa harap mo, ang paglilinaw. Ako, si Chen Luo, ay tinatanggihan ng paghingi ng tawad ni Tang Jinyo. Luo, huwag kang magalit. Okay lang ba? Okay lang ako. Luo. Tang Jinyo. Naaalala ko, sinabi mo sa akin dati, na gusto mo lang mag-focus sa trabaho, at nakita mo lang ako, bilang business partner, hindi bilang asawa. Inaamin ko, gusto ko lang mag-focus sa career ko noon. Pero pagkatapos kong mawala ka, na-realize ko, na tanging ang pamilya ang nagbibigay ng warmth. Luo, marami akong oras para sumama sa'yo ngayon. Pwedeng bumalik ka sa akin. MS, Tang, divorce na tayo. Ang sinasabi mo ngayon ay walang saysay. May fiancé rin ako. Hindi ko na kailangan ng oras mo para sumama sa akin. Pwedeng magpakasal ulit pagkatapos ng divorce. Nagkasama tayo ng 5 taon. Ikaw ang sentro ng mundo ko araw-araw. Paano mo nagkaroon ng oras para makilala siya? Oo, sa 5 taon. Napakatanga ko. Ikaw ang buong mundo ko. Pero ngayon, nagising na ako. Wala na akong feelings para sa'yo. Huwag mo na akong istorbohin. Paano mabilis na nawala ang lahat ng feelings? May feelings ka pa rin para sa akin, tama? Talagang wala na akong feelings para sa'yo ngayon. Umalis ka. Chen Luo, ako talaga ang pinakamahalaga sa'yo. Paano mo basta-basta nakahanap ng stranger bilang fiancé? Siya ay gumamit ng cheap trick para threat ka. Tang Jinyo, tama na. Mahal kita noon, pero ikaw? Ikaw ay nag-enjoy, habang napaka-cold sa akin. Anong karapatan mo para tanungin ako ngayon? Bitawan mo ako. Tapos na tayo. Chen Luo, sigurado ka bang si Qin Yaoyao ang tamang tao? Ilang araw mo pa lang siya kilala. Malalim ang pinanggagalingan ng pamilya Qin. Kung may mangyari at iwanan ka nila, anong gagawin mo? Akala ko noon kilalang kilala kita, pero anong nakuha ko sa'yo? Ngayon, kahit apoy ang hukay, tatalon ako. Chen Luo, pasensya na. Sobra na ko. Hanap tayo ng lugar para makapag-usap tayo ng maayos. Pwede mo ba kong patawarin? Hindi. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Yaw, alis na tayo. Ayokong makita siya. Chen Luo, pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon?
Umalis ka. Sinabi niya, ayaw kanyang makita. Yuyu, hahayaan mo lang na umalis si Chen Luo kasama siya. Hindi na kailangan. Nakita ko kung paano ako minahal ni Chen Luo. Ang pagpapanggap niyang magmahal kay Qin Yaoyao ngayon ay para lang galitin ako. So, anong plano mo ngayon? Basta patuloy akong mag-so-sorry kay Chen Luo. At mabawi ang puso niya. Pwede tayong magsimula ulit. Pasensya na, Dr. Chin. Ginamit lang kita bilang panangga. Kung gusto mo talagang magbayad ng utang, tumulong ka sa isang nakakalitong pabor. Kung nakakalito pa nga ito para kay Dr. Chin, kaya ko to. Maging boyfriend mo ako. Tulungan mo akong harapin ang pressure ng nanay ko na magpakasal. Huwag kang mag-alala, hindi naman mahirap ang nanay ko. Hindi nito maapektuhan ang normal mong buhay. Sige na nga. Binibini, ang daming katulong sa bahay. Paano ka pa mismo magluluto? Xiaoyu. Binibini, ang pagluluto ay isang bagay. Dapat kong gawin. May problema sa tiyan si Chen Luo. Mas gugustuhin kong magluto ng sarili ko para sigurado. Binibini, buhay mayaman ka na mula pa noong bata ka. Laging inalagaan at binigyan ng lahat. Hindi ka pa nakapasok sa kusina. Handang-handang magluto para sa manugang. Kung alam lang ng manugang, siguradong mag-aalala siya sa'yo. Sana lang mapatawad niya ako. Pero, Binibini, alam na ng lahat sa Yun City ngayon, na ang manugang ay nobyo ni Qin Yaoyao. Sabi ni Chen Luo, ako lang ang mahal niya. Ang pagpapanggap niyang may iba siyang nobya, para lang galitin ako. Ah, ganun ba, Binibini? Ay, binibini. Nasugatan pa rin ang kamay mo. Itong maliit na sugat ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman ni Chen Luo. Ay, Binibini. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nabubunggo. Nandito na sila, nauwi na si Liao. Maligayang pag-uwi, Binibini. Ayan na ang ate kong palaaral. Nakahanap pa ng gwapong boyfriend. Lolo, nanay. Ito si Chen Lu, ang taong gusto ko. Lolo, tita, kamusta po? Mabuti. Kumusta, kuya? Ako si Qin Weiwei, ang pinsan ni Qin Liao. Ang gwapo mo talaga, kuya. Kumusta, Weiwei? Kuya, malaki ang pamilya namin. Huwag kang matakot, first time mo lang dito. Masasanay ka rin mamaya. O sige. Huwag kayong lahat ditong nakatayo, malamig ang hangin sa labas. Pumasok na lang tayo at mag-usap. Tara na, bilisin nyo. Qin Liao, siya ba yun? Yung nasa kamera mo, si Chen Lu. Hulaan mo. Ate, ano ba nang ginawa mo? Para makuha mo siya. Usapang matatanda, hindi dapat makialam ang mga bata. Alam kong nagmamadali ka, pero huwag kang magmadali. Alam ba niya to? Weiwei, naalala ko mayroon ka pang. This is mo sa pagtatapos. Kailangan mo ba ng tulong ko dyan? Bless you. Paano nangyari na may katulad mong walang kwenta sa pamilya natin? HMP. Ha? Leo, naalala ko nabanggit mo dati. Nawala na ang mga magulang ni Aluo. Totoo ba yun? Talagang gusto ko ang binatang ito, mula sa kaibuturan ng puso ko. At tunay akong naaawa sa kanya. Leo, mula ngayon, dapat mong maging mabuti kay Aluo. Huwag mo siyang pabibiguin. Huwag kang mag-alala, Lola. Oh, tama. Anong gusto ninyong kainin? Luto ko para sa inyo. Oh, hindi na kailangan yun. Masyado kayong mabait. Oh. Sige. Kayo na lang mag-usap. Ang babait ng mga tao rito, ang init ng pakikitungo nila sa akin. Ang tagal na simula nang, maramdaman ko ang ganitong atmosfera. Kung gusto mo, pwedeng maging pamilya mo rin sila. Lolo, nanay, gabi na. Iuwi ko muna siya. Sige, umuwi na kayo. Aluwa, dumalaw ka ng madalas kapag may time ka. Dumalaw ka ng madalas. Hanggang sa muli. Umalis na siya. Magkatugma. Talagang magkatugma. Oo nga, magkatugma sila. Naipakasal ko na rin ang anak ko. Ha, oo nga. Dapat mong kunin pabalik ang dalawang bagay na ito. Masyadong mahalaga ang mga ito. Ito ay pagpapakita lang ng kanilang pagmamalasakit. Tanggapin mo na. Hindi pwedeng ganoon.
Ang dalawang bagay na binigay ni Lolo, para talaga yan sa magiging manugang. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa, kaya, Pwede namang maging totoo. Shenluo, gawin na kaya nating totoo ang ating peking relasyon. Ang mga benepisyo kapag pinakasalan mo ako ay, pagkatapos ng kasal, mapapasa iyo ang lahat ng aking ari-arian, at magkakaroon ka ng magandang asawa. At hindi ako magiging pabago-bago ng isip, basta't napagdesisyonan ko kung sino ang pakakasalan. Magtatalaga ako sa kanya. salamat sa paghatid sa akin. Aalis na ako. Shenlu, pag-isipan mong pakasalan ako. Tang Jinyo. Gusto mo bang kausapin siya? Wala namang pag-uusapan. CJ, papauwiin ko na lang siya. Teka, sandali. Medyo sobra ang ugali niya. Kung hindi ko siya makikita ngayon, maghihintay lang siya rito. Ano ba ang balak mo? Tapusin ko na lang ito ng tuluyan. CJ, Shenluo, may ginawa ako para sa iyo. Tang Jinyo. Kung may sasabihin ka, dyan ka na lang magsalita. Huwag kang lalapit. Alua, alam kong may sakit ka sa tiyan. May ginawa ako para sa iyo. Subukan mo. Ikaw ang gumawa? Unang beses ko sa kusina. Hindi pa ako masyadong sanay. Baka hindi maganda ang itsura. Hindi gaanong nakakagana. Uulitin ko. Hindi na kailangan. Ikaw ang hindi nakakagana. Daya nyo, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Ang ginagawa mo ngayon, lalong hindi ko gusto ang ginagawa mo, alam mo? Luo, Yuyu ay nagluto para sa iyo. At nasunog ang kanyang kamay. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon. May nagbigay ba sa akin ng pagkakataon? Ako, Ang lahat ng pagsisikap ko para sa Jinyo, wala sa inyo ang may karapatan. Natanungin ako. Kahit siya mismo. bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo ako tinawag at sinigawan? May magbabago ba kung sinabi ko sa'yo? Iisipin mo ba ito? Ako, pasensya na. Talagang pasensya na. Hindi na ako nagpapahalaga sa mga ito ngayon. Hindi mo kailangan magpakasakit sa lahat ng ito. Mahal kita. Luo, palagi kitang minahal. Ano ang silbi ng pagmamahal mo sa akin? Hindi ba ako nagmahal sa'yo? Jinyu. Luo. Mali ako. Napakatanga ko. Binigyan mo ako ng pagmamahal. Pero nawala ko ito. Luo. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Mahalin mo ulit ako. Okay. Jinyo, ang pagmamahal mo ay napakadaling kontrolin. Maaari kang anumang oras, mahulog sa isang tao. At maaari kang umalis anumang oras, pero hindi ko kaya. Ang pagmamahal mo ay parang mga paputok, panandalian. Maganda at makinang ang mga paputok. Pero kahit gaano kaganda, ayaw ko nang makita sila. Hindi. Sumpa ko. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Gusto mo ulit ako. Nakikiusap ako sa iyo. Jinyo, maraming tao sa mundong ito. Maaari mong mahalin ang ibang tao. Pero iisa lang ang luo sa mundong ito. Ikaw lang ang gusto ko. Kailangan mo ba akong pilitin? Hindi kita pinipilit. Mula ngayon, makikinig ako sa iyo, okay? Sumama ka sa akin. Okay. Kaya pakiusap, huwag mo na akong muling makita. Ito ba ang aking parusa? Zero. Anong nangyari kay Jinyo? Paano siya napainom ng ganito? Gusto niyang makipag-ayos kay Chenluo, pero iniwan siya ni Chenluo. Pupunta si Aluo para sunduin ako. Jinyo, narinig kong ikakasal na si Chenluo kay Qin Xiao. Meron pa silang kasal. Tumigil ka nga. Jinyo, dati workaholic ka. Ang daming ginawa ni Chenluo para sa'yo. Pero hindi mo siya pinansin. Tama lang na ganyan ang trato niya sa'yo ngayon. Sabihin mo sa akin ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko mababawi si Chenluo? Hoy, may magandang ideya ako. Narinig ko nung ikinasal kayo ni Chenluo. Wala kayong kasal. Bakit hindi mo bigyan siya ng isang malaking kasal? Hoy Yuyu, saan ka nagmamadali? Ito ang laging pagsisisi niya. Ito ang pagkakataon ko para bumawi sa kanya.
Ito. Alam na ni Tang Jinyu kung saan ka nakatira, kaya hindi na tayo pwedeng bumalik doon. Dito ako nakatira. Kadalasan ako lang ang nandito. Kaya pansamantala, dito ka muna. Walang problema. Pero napakalaki ng tulong mo sa akin. Hindi ko alam paano ka pa sasalamatan. Sa totoo lang, may sarili rin akong dahilan. Ayokong patuloy na guluhin ka ni Tang Jinyu. Hindi maganda sa kalusugan mo, at nakakaapekto sa mood mo. Nalinaw ko na ang lahat sa kanya. Hindi na siya dapat makipagkita sa akin. Chenluo, kailangan mo ba ng tulong ko? Para tuluyan mong mapawi siya. Mapawi siya tuluyan? Paano? Narinig ko na kontrata lang ang kasal ninyo. Hindi kayo legal na nagpakasal. Gusto mo bang pakasalan ako? Magpapakasal tayo bukas. Dati, iniisip ko, hindi na ako magpapakasal pa sa buhay ko. Pero hindi ko inakala na magpapakasal ako agad kay Chin Liao, kahit peke ang kasal. Alam mo, kahit peke ang kasal natin, pero sigurado ka ba na hindi mo kailangang sabihin sa pamilya mo? Hindi pa kailangan. Alam mo kung ano sila. Napakaunawain nila. MM. Nagpakasal tayo. Ito ba talaga ang Chin Liao na kilala ko? Ano ang problema? Sa tingin mo hindi ako gagawa ng ganito? Hindi lang ako nag-post sa Moments. Nag-post din ako sa Weibo. Naniniwala ako na lahat sa Cloud City ngayon. Alam na nagpakasal tayo. Kasama. Tang Jinyu. Jinyu, sa tingin mo, magugustuhan ni Alo ang suit na ito? Pinili ng binibini. Siguradong magugustuhan ng binata. Pero, anong klaseng venue ng kasal? Sa tingin mo gusto ng mga tao? Binibini, nagpaplano ka ng kasal para sa binata. Mahiyain ang ugali niya, kaya mas gusto niya ang venue na traditional at eleganteng Chinese style, tama? Tama. Tama ka. Jinyu. Para saan mo binibili ang suit na ito? Ziksha, dumating ka ng tamang oras. Nag-aalala ako, baka hindi gusto ni Alo ang suit na ito. Kanina, sinabi ni Jinyu, gusto ni Alo ang bagong Chinese style. Mag-appointment ka sa bridal shop. Gusto ko ng kasal na Chinese style. Ano? Magpapakasal ka kay Chenluo? Jinyu, matagal na kayong nag-divorce ni Chenluo. Ano kung nag-divorce kami? Maaari pa rin kami magpakasal ulit. Oh, Jinyu, huli na para gumawa ng kahit ano. Tignan mo, ang balita tungkol sa marriage certificate ni Chenluo at Qin Liao ay trending na. Peke lang ito. Chin Liao ay gumastos lang ng pera para gawin ito. Bukod pa. Hindi, papakasal si Alo sa babae na kakilala lang niya. Galit pa siya sa akin. Pero Jinyu, ang pamilya Qin ay sumusuporta sa Qin Liao at kinilala na nila Chenluo bilang anak. Tignan mo. Hindi sila magpapakasal. Talagang hindi sila magpapakasal. Jinyu, Jinyu. Hey, Jinyu. Narinig lang ni Jinyu ang balita tungkol sa kasal ni Chenluo at tumakbo. Hurry at pigilan siya. Pagod ka na ba? Nagpatawag ako ng sasakyan mula sa pamilya Qin para sunduin tayo. Bakit hindi na lang tayo umupo at magpahinga? Sa kama ng ospital lang ako buong panahon na ito. Masaya nga ngayon na nakakalakad-lakad na ako. Eh di maglakad-lakad pa tayo ng konti. Luo, peke ang marriage certificate mo, di ba? Hindi ka naman ikinasal, di ba? Listang, mabait ang asawa ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay pwedeng-pwede mo siyang gambalain. Si Luo ang tinatanong ko. Sino ka ba para gawin yan? Jinyu, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong insultuhan ng asawa ko? Luo. Ano ang tawag mo sa kanya? Malabo ba ang sinabi ko? O malabo ba ang marriage certificate? Lu, Kung asawa mo siya, sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Listang, hindi mo naman siya naalagaan noon. Bakit ngayon iba ang sinisisi mo? Jinyu, Yumestang, Bitawan mo ako. Chen, Qin. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Ilabas mo na lang siya. Pasensya na talaga. Mustang, umuwi na tayo. Bitawan mo ako. Luo.
Maghihintay ka ba sa pagbabalik ko? Nagkamali ako, okay, hintayin mo lang ako. Luo, okay ka lang ba? Okay lang ako. Luo, pwede mo bang ulitin ang sinabi mo kanina? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na. Tara na. Hoy, Asawa. Si Leo ang asawa ko. Sino ka ba, Jinyo? Anong karapatan mong insultuhan ang asawa ko? Si Luo lang ang maaaring maging asawa ko. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Hello, yung Stang. May symposium sa City Hospital sa ilang araw. Narinig kong si Leo at si Luo ay dadalo rin. Kailangan mo bang magpareserba ako? Reserbahan. Luo. Luo. Huwag kang magtago. Ayaw kong gumawa ng anuman. Gusto lang kitang makita. Jinyo, ayaw kitang makita. Luo. Magiliw ka sa ibang babae. At hindi ako pwedeng magwala. Natatakot akong lalo mo akong itulak palayo. Pwede bang tumigil ka sa pag-abala sa akin? Luo, kamusta ang kalusugan mo? Ang sakit mo. Jinyo, huwag mo na akong itulak. Ikaw ang unang pumilit sa akin. 5 taon ng pagsasama, at sisuko ka lang. Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataong humingi ng tawad? Luo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Luo, nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sinusumpa kong mamahalin kita ng maayos. Luo. Jinyu, kung mahawakan mo ulit si Chen, hindi na. Sapat ang sampal lang sa'yo. Sino ka ba? Jinyo, umalis ka na kaya? Anong sinabi mo? Sabing umalis ka, hindi mo ba narinig? Jinyo, hindi ka naman sinaktan ni Leo. Halika, samahan kita para makaganti ka. Hindi na kailangan. Baka maistorbo si Chen. Kayang-kaya talagang magbago ng tao ang pag-ibig. Dati, isa kang taong hindi nagpapatalo kahit maliit na bagay. Ngayon, dahil kay Chen. Ikaw na dating mataas ang tingin sa sarili, nagpapakumbaba dahil sa pag-ibig. Sobrang humble na. Bilisan mo at alamin kung nasaan si Chen. Sige, aalis na ako. Leo. Akin si Chen. Hindi ko hahayaang agawin mo siya. Ginang. Parang nasa kwarto si Chen, nagiinom lang. Chen, kakagaling lang sa sakit mo. Bakit ka nag-iinom? Dahil ayoko sa sarili ko ngayon. Bakit? Akala ko, pagkatapos kong munti kang mamatay, makakalimutan ko ang maraming bagay. Pero nang muling lumitaw ang Jinyo sa harap ko, lahat ng nakaraan, bumabalik sa isip ko, naiinis pa rin ako. Napakahina ba ako? Hindi. At ang Jinyo, pagkatapos niyang malaman na ikaw ang kabit ko, mapanire siya, natatakot ako baka saktan ka niya. Ako ang kabit mo. Sa totoo lang, ang ikalawang babae. Chen, napakamahal para sa akin ang maging ikalawang babae. Kaya mo ba? Magkano? Chen, talagang hindi mo ba ako naaalala? Nagkakilala ba tayo dati? Chen, maaari ba akong humalik sa iyo? Gising ka na. Tinatakasan mo. Hindi ako, bitawan mo muna ako. Chen, kagabi, ikaw ang unang nanamantala sa akin. At, pinagtanggol pa kita sa harap ng nanay ko. Paano mo ito babawi sa akin? Babayaran ko ang lahat. Paano mo ako babayaran? Bibili ako ng bagong outfit para sa'yo, at kakain tayo sa labas. Akala mo ba ako, Leo, ay walang pera? Ano pa?
pagpapakasal. Hindi ba't nakakuha na tayo ng marriage certificate? Hindi yung shotgun wedding ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, ako ang magbibigay ng panata sa iyo. Ikaw ang maglalagay ng singsing sa akin. Yung ganitong, seremonya na para lang sa ating dalawa. Pero ikaw at ang katulad ko, magpapakasal ulit pagkatapos ng divorce. Hindi ba masyadong disadvantage para sa'yo? Ang pamilya Kin ay hindi nag-aalala sa mga bagay na yan. Tanging tadhana lang ang pinapahalagahan namin. Sumasangayon ako. Kamakailan lang, sunod-sunod ka na kay Chen Luo. Halos ibibigay mo na ang puso mo sa kanya. Pero siya, nakatago pa rin sa lugar ni Qin Liao. Takot na lumabas. Tang Jinyu, ano kaya kung tigilan mo na lang si Chen Luo? Walang makakapagpabago sa isip ko para sakuan siya. Hello. President Tang, nasa cave sina Chen Luo at Sheng Haoran. Nagkakape. Okay. Hoy, Tang Jinyu. Pupunta ka na naman ba kay Chen Luo? Luo. Talaga bang napag-isipan mo na itong mabuti tungkol sa pagpapakasal kay Qin Liao? Mabait naman si Qin Liao. At dahil nagkasakit ako, maayos naman ang pag-aalaga niya sa akin. At tinulungan ako sa maraming bagay. Gayunpaman, pinipilit siya ng pamilya niya na magpakasal. Kaya tinutulungan ko lang siya sa problema niya sa pamilya. Inimbestigahan ko si Qin Liao. Ang ugali niya ay mahinahon at maalalahanin. Kapag pinakasalan mo siya, malamang hindi ka na masasaktan ulit. Nakakapanatag iyon ng loob ko. Peke lang naman ang kasal para sa kanya. Hindi ko magawang isipin ang magkaroon ng kinabukasan kasama siya. Totoo ba, Luo? Totoo ba na nagpapanggap lang kayong mag-asawa ni Liao? Jinyu, bakit ka nandito ulit? Arlo, totoo ba ang sinabi mo? Alam kong hindi mo siya mahal. Hindi mo maaaring pakasalan siya. Tunay man o peke ang pag-aasawa namin, wala kang pakialam. Arlo, alam ko galit ka pa sa akin. Pero pwede bang tigilan mo na ako? Hindi talaga ako makakayanan pa. Tingnan mo, binili ko pa nga ang paborito mong mga rosas. Gino, birthday mo ngayon. Siguradong babalik agad ang iistang. Malamig sa labas at hindi ka paganap na gumaling. Bakit hindi? Kayong pumasok at maghintay? Nangako siya sa akin. Nakasama ko siya sa birthday ko ngayong taon. Gino, may overtime sa opisina ang iistang ngayon. Pinabili niya ako ng paborito mong mga rosas at ipa-deliver. Maligayang kaarawan. Ang mga rosas ay masigla at kaakit-akit. Paborito ni Yunjo ang mga bulaklak. Matagal ko na gusto ang mga bulaklak na begonia. Jinyu. Dati, talagang inaasahan ko, napupunta ka sa akin na may bouquet ng bulaklak, pero ngayon, nakakadiri talaga ito para sa akin. Alo, Tang Jinyu, walang saysay na habulin mo siya ngayon. anong ibig mong sabihin? Matutulungan kitang mabawi si Alo. Talaga, Sabi ko, bagamat sobra nga ang ginawa mo noon, sa panahong ito, para mabawi si Alo, ang mga ginawa mo, narinig ko ang mga yon, naiintindihan ko siya, ang nagawa mo hanggang ngayon ay hindi pa sapat. paano ko nga ba siya mababawi? Malapit na ang kaarawan ni Alo. Maaari kang mag-propose sa araw na yon. Magdaos kayo ng malaking kasal para lang sa inyong dalawa. Isang malaking kasal, para punan ang mga panghihinayang niya. Basta't gawin mo ito ng perpekto, tiyak na patatawarin ka niya. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Tang Jinyu, hindi ako nakikipagnegosyo sa'yo. At wala ka namang ibang pagpipilian ngayon, basta't gusto mong mabawi si Alo. Kailangan mong makinig sa akin. Tang Jinyu, gusto kitang gawin, na panoorin ang sarili mong mata na magpakasal si Alo sa iba. At lasapin ang pait ng pagkawala ng lahat. Zik siya, Alo, kalahating buwan pa bago ang kanyang kaarawan. Ikaw na ang mag-book ng wedding planner. Ako ang magpapakasal sa kanya. At yung damit para sa kasal. Mahilig mag-paint si Alo. Yung lugar, doon na lang sa gallery na madalas niyang puntahan. Pero President Tang, bigla ka namang excited. Pinatawad ka na talaga ni Eng Chen at tatanggapin ang proposal mo. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi po. Yuyu, hayaan mo akong magsabi ng nararapat. Masyadong maingat ang kaibigan ni Chen Luo, at medyo tuso. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang ganitong bagay, dapat mo munang tanungin si Chen Luo. President Tang, kahit na wala kang katulad sa trabaho, masyado ka pa ring padalos-dalos pagdating sa pag-ibig. Huwag mong hayaang ikaw ang gumawa ng lahat para sa iba. Ang daldal ninyong dalawa.
Ang dot ng pamilya Chin ay ang mga sumusunod. 220 libra ng ginto, 827 libra ng pilak, 60 luxury cars, 1,000 bolts ng seda, 20 piraso ng jade, 4 na jade ruby scepters. Handa na ang dot ni Miss Chin. Hintay na lang ang araw ng kasal. Chenlo, hintayin mong pakasalan kita. Hoy, Zero, sigurado ka bang sinabi mo kay Alua? Darating ba talaga siya? Tatanggapin ba niya ang alok ko? Yuyu, 1,000 beses mo nang tinanong yan. Ngayon, pinatawad ka na ni Chen Luo. Magkakabalikan na kayo. Mabuti pang alagaan mo siya ng maayos. Gagawin ko. Terror na. Wow, ang handaan para sa proposal ay talagang kamangha-mangha. Oo, ang galing nga ng pagkakagawa. Shenzik siya, tingnan mo kung sino ang nagplano nito. Bigyan mo sila ng bonus. CJ, MS, Tang, may kailangan po ba kayo? Shin Liao, anong ginagawa mo dito? Dito ang venue ng proposal ko. Hindi ka welcome dito. Ms. Tang, nagbibiro ka lang. Ito ang proposal ko. Kung gusto niyong manatili ni Ms. Tang para sa handaan, masaya akong tanggapin kayo. Proposal mo, kanino ka magpo-propose? Kanino ka nagpapakasal? Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking ikakasal? Ako ang lalaking ikakasal. Alua. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Ako ang lalaking ikakasal sa kanya. Chen Luo, narinig mo ba ako? Hindi. Alua, nagbibiro ka lang siguro. Hindi ito nakakatawa. Huwag mo akong takutin. Tang Jinyo. Hindi kita mapapatawad kailanman, at hindi na tayo magbabalikan. Ang lagi kong minamahal ay hindi mga rosas, kundi ang bulaklak ng begonya sa aking dibdib. Chenlu, pakakasalan mo ba ako? Hindi. Ang tunay na nararamdaman ni Tang Jinyu at Qin Liao para kay Aluo, hindi mo malalaman sa buong buhay mo, kaya bitawan mo na lang, huwag mo na siyang habulin. Taos pusong hilingin ang kanyang kaligayahan. Pangako ko, handa akong pakasalan si Qin Liao. Pakasalan si Qin Liao. Pagbati. Yuyu. Ms. Tang, Jinyo. Jinyo. Ibigay mo sa akin ang paintbrush na iyon. Eldeneth, CJ, Mga litrato ko. alam ng buong mundo na gusto ko siya. Siya lang, ang hindi nakakaalam. Ang nakulong sa aking kabataan, hindi man lang lumingon sa akin. Hindi na ba ako gusto ni Chenlu? Dapat ba akong bumitaw na? Ikakasal na siya, nakaupo mag-isa sa gitna ng mga estranghero. Nagpapainit ng kalooban ng mga tao ang host. Ikaw at siya ay nagpalitan ng mapagmahal na tingin. At ako, kasama ang aking mga alaala, ay nagtago sa isang sulok hindi nakikita. Chenlu, naaalala mo bang? Isang dekada na kitang gusto? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako, hindi ako nangahas magsabi. Natatakot akong tanggihan mo ako. Qin Liao. Magpakasal tayo ng peke. Kahit na ngayon, hindi ko natagpuan ang mga litratong ito. Sasabihin ko pa rin sa'yo. Nahulog na ako sa'yo. Ginoong Chen, ang salitang binigkas, hindi na mababawi.